Good morning! So ngayong araw pala ay maghahanap tayo ng damong paragis. Nadala akong kutsilyo. Kaya maghahanap tayo sa mga madamong lugar. Susubukan natin yung damong paragis kasi madaming nagsasabi na nakakagamot daw yun ng iba't ibang sakit. Kaya susubukan natin at maghahanap tayo. Tara! Dumaan pala tayo dito sa gilid ng palaisdaan para pupunta tayo dun sa parting madamong lugar. Mag-ingat lang tayo kasi baka may ahas. Hindi natin alam kung may biglang dumaan na ahas, baka maapakan natin at makagat tayo. Kaya doble ingat na lang. Yan, nandito na tayo sa madamong parting lugar. Maghahanap na lang tayo ng damong paragis. Tinandaan ko yung itsura niya sa picture kaya hahanapin natin mabuti. Daming damo. Yan oh. Parang paragis yata to ah. Oh. Dito na. Paragis yata to. Ganito yung bulaklak. Ito, paragis pa yata to eh. Bubunutin na natin. Tutusukin natin ng kutsilyo para madaling mabunot. Tapos hilahin na natin. Yan. Nakakuha na tayo ng paragis. Iwan ko kung paragis talaga to. Kasi ito yung nakita ko sa picture eh. Ganito yung itsura niya. Yan, nakakuha pa tayo. Yan, nakakuha na tayo. Pwede na to. Madami na to. So nakakuha na tayo ng damong paragis. Pwede na to. Mga isang buong araw ko nang gagamitin to. Kapag kailangan ulit natin, punta ulit tayo dito sa madamong parte. Medyo malayo din sa bahay, mga nasa 100 meters siguro yung layo. Tara, uwi na tayo para malaga ko na. Yan, nakauwi na tayo. Ito na yung mga nakuha kong paragis. Uhugasan na lang natin bago natin ilaga. Ito pala yung bulaklak niya. Yan oh. Magkaiba yung bulaklak ng isa. Yung isa mabalahibo, ito hindi. Hindi naman siguro nakakalason ito kasi nakikita ko kinakain ng kalabaw, kambing at baka. Yung isang paragis pala na nakuha ko ay iba yung bulaklak niya. Yung isa mabalahibo, yung isa hindi. Yan o. Paragis kaya ito? Kasi magkaiba sila ng bulaklak. Baka lang mas matanda yung isa kaya mabalahibo. Sinubukan ko palang ibigay sa aso ko at kinain niya naman. Ibig sabihin, hindi siya nakakalason. Kasi ang mga hayop, alam nila yung mga nakakalason at hindi nakakalason. At alam din nila yung mga nakakagamot sa kanila kaya kinakain nila ito. Yan, huhugasan na natin para malaga na natin. Isasama pala natin pati ugat niya. Kasi yun ang nakikita ko na ginagawa ng iba, sinasama nila yung ugat niya, kaya hugasan na lang nating mabuti. Linikha din ng Panginoong Diyos itong damong to. Malay natin, nasa paligid pala natin yung mga nakakagamot na linikha ng Panginoong Diyos. Tapos ko nang hugasan ng mabuti at tinupi-tupi ko na para magkasya sa lutuan. Naglagay na tayo ng kunting tubig at ilalaga na natin. Pakuluin natin ng 5 minutes at ready na para inumin. A few minutes later. Yan, nakalaga na tayo. Maglagay na tayo sa tasa at nang mainom na natin. Tapos yung natira, iinumin din natin mamayang gabi bago tayo matulog. Ito pala yung itsura niya kapag nalaga na. Green na green yung kulay niya. Yan, iinumin na natin.
Hindi pala masama yung lasa niya, lasang damo lang. Mas okay na inumin to kaysa naman yung dahon ng malunggay. Hindi ko kasi malunok yun. Ang sama ng lasa. Try and try lang tayo ng mga herbal at mga damo-damo dyan. Malay natin dito tayo gumaling. Kaysa naman yung naghihintay ka sa wala at wala kang ginagawa. Kaya mas okay na ang ganito. Trial and error lang. Kung hindi effective, edi sumubok ulit tayo ng iba. Sige po, maraming salamat sa panonood. God bless you all.